Sa 5 araw lang natanggal ng rhizome Opo, pills. doktora. Doon nga po ako sa parang miracle po namang rhizome pills na to. Abangan ang kwento ng isang dating nurse na naging healing galiner. Pinagaling sa TV, Virtue, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Responsible and unbiased News 5 Chief Ruchi Cruz Wafia Khan, good morning. Thanks for joining. Bea Quijano, KJ, Ohio, Evo Apple from California. Hello. Mara Purcell, good morning. Altina Mendoza. Good morning. Ruchi Cruz Valdez ng News 5 for fearless news reporting. Walang tren, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin Arnel Boris Dong. Tulfo, punto, asintado, asintado. Ay, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, today is Tuesday, June 6, 2017. Araw po ng Martes. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga bumibiyahe sa mga oras na ito. Sakay ng iba't ibang uri ng sasakyan. Papasok sa kanilang trabaho, yung may mga lakad, may mga appointment, yung mga papasok na sa school, yung maghahatid ng mga bata, yung mag-i-enroll pa lamang, yung mga mamamalengke. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome and good morning. Ito po ang programang Punto Asintado. Erwin Tulfo po at your service. Kagaya po kahapon, shortened period ho ulit tayo because of the semifinals po ng Philippine Basketball Association. Entonces, mga kapatid, maikli lang po ang oras natin. Pero, pinapangako ko po na susulitin po natin itong isang oras at kalahati nating samahan, kwentuhan, huntahan, labasan ng sama ng loob. Alright? Speaking of sama ng loob, eto na naman mga kapatid, eto na naman yung mga dilawan dyan sa Kongreso. Alam nyo na kung sino itong mga ito, yung mga main character. Hindi po leading character, mga karakter, yung mga kontrabida, ika nga. Nandyan yung Congressman Alejano, nandyan yung Congressman Lagman at iba pa. Abay, kahapon, nagpetisyon na sila sa Korte Suprema na ipabasura ang martial law na idineklara ni Manong Digong Duterte. Ang kanilang dahilan fallacy. Ibig sabihin, kasinungalingan ang sinabi ni Manong Digong kung kaya't kailangan niyang ideklara ang martial law. At ito ay labag daw sa konstitusyon. Sabi nito, 7 sila yung tinatawag na Magnificent 7, 7 po sila. Ewan ko kung anong nangyari na sa mga kukote na mga ugok na ito. Diyos ko po naman. Ilan bang congressman natin dyan? 200, magti 300. Lahat ng mga yon umaproba, sabi, okay ang martial law. Tapos kayong 7, ayaw. Ayun. Albay, Representative Edsel Lagman. Akbayan, alam mo naman Akbayan, di ba kay Pinoy yan? Tomasito Villarin, Magdalo, nako, Congressman Gary Alejano, Capiz, Congressman Emmanuel Billones, Ifugao, Congressman Teddy Bagilat, Congressman Edgar Iriza na Caloocan at Northern Samar, Congressman Raul Daza. Paano yung mga bata pala ni Pinoy, kaya pala. Sila na lang po ang nagsasabi na mali ang martial law. Samantalang yung buong Kongreso, maging ang mga Senado, sabi, go, martial law. Dyan lang naman ho yan sa Mindanao, sa may kaguluhan. Ang hindi ko maintindihan, hindi ako abogado, pero naiintindihan ko kung bakit kailangan magdeklara ng martial law dyan sa malgulong lugar. Nakasaad po sa konstitusyon na may kapangyarihan ng Pangulo magdeklara ng martial law kung kinakailangan, kung may mga rebellion, kung may mga gyera. Ngayon, hindi niya nga dineklara ang martial law sa Cebu at saka Metro Manila dahil okay naman ho tayo, di ba? Ewan ko ba naman, Diyos ko po, anong klaseng paliwanag pa ang kailangan ng mga kukote nito? Ewan ko kung nasaan, sayang. Mga naging congressman kayo, pero para kayo mga zombie na hindi ninyo dala yung inyong mga utak. Talaga naman, oo.
Imbis na i-concentrate ninyo mga pag-iisip ninyo na gumawa ng mga batas, ha? Focus sa paggawa ng batas na naaayon para ikagaganda ng buhay ng lahat, ha? Hindi yung mga katarantaduhan na ganito, nakokontrahin nyo ang martial law. Aprobado na nga sa Senado. Aprobado na nga yung mga kasama ninyo. Bakit na lang hindi kayo mag-focus sa paggawa ng batas, ha? Anong batas ba yan, Mr. Tulfo? Diyos ko po, napakarami dyan, Panginoon ko. No. Pag-isipan ninyo, pag-usapan ninyo kung paano natataas ang sweldo ng sambayanan na hindi malulugi ang mga negosyante, ang mga employer. Na at the same time, matuwa naman ang mga empleyado. Yan yung mga batas. Pag-aralan ninyo kung paano na libre na talaga ang pagpapagamot, nasasagutin na talaga lahat ng PhilHealth natin. Dahil ngayon, 30% pala ang. O pag-aralan ninyo yan kung saan kukunin yung pondo, hindi yung katarantaduhan. Ay, file tayo ng martial law. Alisin na natin ito. Kontrahin natin si Duterte. Mas matutuwa pa siguro ang inyong mga constituent, Lagman, Villarin, Alejano, Billones, Bagilat, Erice, Daza. Mas matutuwa pa siguro si Juan Maria na yung constituent na yung pinag-iisipan mo ay para sa kabubuti ng buhay nila. Kaya niyan, PhilHealth. Sa ibang bansa, punta ka na Singapore, Canada, libre na halos lahat, gobyerno ng bahala. May dala ka lang Medicard nila, Medicare. Sa atin dito, dalhin mo, titingnan ka ng hospital, ano yan? PhilHealth po. Anong kailangan? Emergency po, mga anak misiko. Ay, hindi, dalhin mo doon sa lying in. Sa Amerika, okay, come on. Yan ang pag-aralan ninyo, kayong mga tinatawag na mga dilawan na congressman. Pag-aralan ninyo gumawa ng mga batas na ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. Hindi yung para sa personal na interest lang ninyo, interest lang ng partido ninyo. Diyos ko po naman. Martes ng umaga. Anyway, isa po yan sa mga pag-uusapan natin, ha? Yung isa pa yun, oh. Or kung talagang wala na kayo maisip, ito, bigay ko sample, wala pa nakakapag-isip nito, ha? Medyo pangit, pero at least batas pa rin ito. Bakit hindi kayo magpanukalan ng batas na bawal umutot sa publiko? Pag umutot, ay huhulihin, kakasuhan. Lagman, Alejano, Bagilat. Bakit hindi kayo mag-isip ng ganon? Na bawal umutot sa publiko. Ang umutot, may ticket, citation ticket na naman. Hindi naman pwede ikulong. Ngayon, exempted ng mga senior citizen dahil mahirap yan. At saka mga bata. Ay, nako. Talaga, ewan ko ba? Isa pang pag-uusapan ho natin mamaya-maya mga kapatid. Itong sa Marawi, update ho tayo ron. Tanungin natin ng AFP kumusta na roon. Kasi sabi ni Manong Digong in 2 to 3 days. So, 2 days po ngayon, 3 days po bukas. Under control na ng militar ang buong Marawi. Alam niyo ho ba, may update pa. Nakubkob ng Philippine Marines ang isang bahay ng miyembro ng Maute. Alam niyo ho kung mag-ano ang laman? 50 million pesos lang naman. Nakalagay sa mga duffel bag. Maraming pera ito mga buang na ito. Diyos ko po. Pero ang nakakabuisit mga kapatid, ito ha. Dadagdagan ko lang yung inyong sakit ng ulo at galit. Yung simbahan doon, winasak nila. At saka yung mga walang kinalaman ng mga ribulto, imahe sa loob, pinagcha-chap-chap nila. Pinagbabasag, pinugutan ng mga ulo yung mga santo roon. Samantalang ang Armed Forces of the Philippines natin, ingat na huwag tamaan ng bomba o ng granada o ng baril yung moske. Dahil magwawala po yung mga kapatid nating Muslim. Bagay, wala naman silang kinalaman dyan. Pero itong mga Maute, walang pakundangan, winasak ang simbahan doon, pati yung mga imahe ni Jesucristo, ni Birheng Maria, ng mga santo, pinagtatapyas ang ulo. Kung bakit hindi ko ho alam. Siguro utos na ng demonyo sa kanila. Kita mo yan? Bueno, yung mga nagtatanong kung may bembang kalembang, meron. Ito yung sinasabi ko ho kahapon at hindi natin napag-usapan ng maayos. Ito pong
balikan ho natin itong pangyayari dyan po sa Resorts World dyan sa Pasay. At kahapon may nakarinig na naman isang pamilya na namatayan po ng isang magulang. Ang claim nila ay nawala ng kanilang padre de pamilya ng pitaka. Tapos yung kanyang wedding ring na ginto, nawala. Sus Maria Josep naman, Diyos ko po. Yung, ito po yung natanggap ko na balita the other day pa, Sunday, na nawawala. Tinanong nila ang punerarya, nasaan na yung gamit ng asawa ko, ng tatay namin, ng nanay namin, misis, yung alahas, yung relo. Ay, iwan ko, sabi ng punerarya. Itanong nyo doon, basta kami pumunta lang nyo. Itanong nyo sa mga security guard ng Resorts World. Tinanong ang security guard, itinuro sila, hindi ko na alam, basta na-record dyan na lang namin natagpuan yung mga yan. Pumasok po yung mga bumbero dyan, naunang pumasok sa amin ng bumbero. Tanungin ng bumbero, hindi namin alam, bakit nakapokus kami na mausok? Tanungin nyo ang pulis, dahil ang pulis na naunang pumasok dyan sa lugar, silang unang nakakita ng mga patay na yan. Huwag nyo kaming pagbintangan na nagnakaw. Hindi namin kayo binibintangan. Ang sinasabi ko lamang, nasaan na? Ito po yung isang problema sa ating bayan. Ito po yung kahiya-hiyaho tayo sa ibang bansa. Ano po? Namatayan ng anak ng baka, nanakawan mo pa. Anong klase kang tao kung sino ka mang magnanakaw ka? Patay na yung tao, nanakawan mo pa. Para kang vulture. Para kang yung napapanood mo sa pelikula ng mga ibon, na mga haba yung liig, na walang balahibo yung liig. Vulture na kumakain ng laman ng tao, ng mga patay na tao. Para kang ganong hinayupak ka. Kung sino ka man, o kung sino man kayo. Siyempre, wala nang aamin dyan. Na yung bangkay, ninakawan nila ng mga alahas, ng mga relo, ng mga pitaka. Exactly, Cynthia Perez, magtuturoan talaga, pero nakakahiya, di ho ba? Mababasa sa ibang bansa na, uy, Diyos ko po, yung mga magnanakaw. They rob the dead! How can they rob the dead? Sasabihin ng mga foreigner. Diyos ko po naman, Panginoon ko. Ewan ko. Iyan ba dahil kulang pa rin sweldo? Hindi na ako maniwala dyan Ay, exactly, Brian. Kung pwede ko lang sabihin yan dito sa ere, naka-live tayo sa ere. Pero mo patay na, nanakawan mo pa. Siyempre, wala na kalaban-laban na patay. Kunin mo yung sing-sing, relo. Ano bang gagawin ng patay? Ay, nako. Eksakto mundo. Ay, mamaya, engineer, ihanda mo yung mga salita ni Manong Digong Duterte tungkol sa mga korupsyon, tungkol sa mga magnanakaw. Ihanda mo yan at bibigyan natin ng doktrina itong mga kawatan, yung nangawat dyan, Hindi nila ninakawan ng Resorts World. Ang ninakaw nila yung mga alahas ng mga patay. Mga buwisit kayo. Isang damukal din kayo, mga buang. Alright, yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago tayo, bago natin umpisahan itong ating balitaktakan, ang mga maiinit na issue. Time out muna tayo. Time out, 7:48 ng umaga. Diyan lamang ho kayo. Wag ho kayong bibitiw sa ating pagbabalik. Umpisahan na natin ang balitaktakan! Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo Definitely, alam niyo ho, News FM. I mean, how can you? Kung kamag-anak mo, tatay mo o nanay mo, nakita mo doon na wala ng buhay, o kapatid mo, yung mga empleyado roon, wala ng mga alahas, wala ng mga relo, mga singsing, mga hikaw. Na alam mo, nung umalis ng bahay, may hikaw si nanay o si misis, may relo yung tatay mo, may pitaka, suddenly wala na. Yung isa, nakita pa yung pitaka sa tabi niya na lang. Pero wala na lamang pera, mga ID na lang. Ang gasto sa paglalaro, huwag magsugal kung nalulungkot. Paano ka matutuwa naman diyang putragis na yan? Para sa impormasyon, Diba? tungkol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline. Tawagan IB ang kwan, kundi tawagan ng PAGCOR, tawagan ng PNP at saka PAGCOR sa bembang kalimbang natin. Mga magdanakaw. Keep it fun. Game responsibly. Ewan ko kung on yung CCTV para nakita sana. Sa mga magdanakaw. Ay naka, Diyos ko po, Bea Quijano.
Yan na nga hindi ko matanggap eh. Patay ka na, nanakawan ka ba? Ano ka? Mga lintik na mga rebelde yung sa kuan? Doon sa Maguindanao, yung SAP 44, ninakawan ng mga pera ng mga singsing, yung SAP 44. Diyos ko po. Mabuting balita para sa mga kalangit Grabe naman. disaster victims. Yun na nga, Benedict eh. Respeto na lang. May SSS loan Pero sabi nga nila only in the Philippines. Nakakahiya talaga, Lucy. Nakakahiya. And Marie Chris. And Dalia Yamanaka. Pribilehiyo at benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Ewan Restructuring ko. Program. Ito ay Only in the Philippines 2017. na may mga ganun. Bayad sa mga SSS branches or Hindi na nahiya, hindi na, Diyos ko po, kinilabutan. Piliin mong maging bukas. Patay, kukunin mo yung relo, kukunin mo yung singsing. Kasi nga raw, wala magdidemanda. Oo nga naman, pero yung pamilya naman, konting respeto. Pinag-ipunan din yun ng patay na yun, kahit papano, kung empleyado siya ng Resorts World, tinanggalan mo ng hikaw, inipon niya yun, baka kinaltas pa sa sweldo niya yun. Dahil yan ang mahalaga. Kung nakikinig ka o nakikinig kayo mga kawatan kayong hinayupa kayo, nakikinig kayo sa Facebook o ngayon nanonood kayo, makonsensya sana kayo mga buwisit. Pinili mo kung ano ka. Mantakin mo na nanakawan ninyo yung patay. Putragis. Masaklap, hindi lang ho yung mga mayayaman na player, pati mga ilang empleyado na may mga hikaw, may mga kwentas. Ninakawan, nawawala yung mga kwentas, mga hikaw ng empleyado. Eh, alam mo na empleyado naman, syempre, deductible yun, salary deduction o hulog-hulugan. Dito sa Radyo 5, 90.3 News FM. Action! Bombo Asimpano. Dapat ho talagang imbestigahan ho yan ng mga otoridad. Hindi ho po pwede yung palagpasin yung ganon. Namatay na nga, ha? Nanakawan mo pa ng mga gamit, ng mga alahas. Hindi lang ho dahil sa nakakahiya mga kapatid, but also, ha? Disrespect po yun sa patay, ha? O yan. Kaya nga, ito yung sinasabi ko eh, ha? Kayong mga dilawan na mga mambabatas, makinig kayo ha, Congressman, ikaw sa pangunguna mo, Ed Silagman, ikaw pinakamatanda dyan, ha? Makinig ka. Itong mga batas na ganito ang hinahanap natin. Bakit hindi kayo gumawa ng batas na bawal nakawan ng mga patay? Lalo na yung mga namatay sa sunog, mga aksidente na nakawan. Tapos kung ikaw otoridad, kayo police, bombero na first responder, dapat mabigat yung kaso mo. Ito yung mga dapat na pinag-iisipan ng kukote ninyo, ha? Hindi yung kung ano-ano mga iniisip ninyo. Paano natin pa walang bisa ang martial law, punta tayo sa Senado, ay sa Kongreso, ay sa Supreme Court. Mali yun. Ang isipin ninyo, focus kayo on how to create a law that will help everybody. Mamaya ho, balikan natin yan. Mamaya, sandali lang dahil yung aming pong correspondent na nandoon po sa Marawi City, bibigyan tayo. O bago ho yan. Oy, Jeff Caparas, ha? Birthday mo pala ngayon. Alam mo na, ha? Alam na this. 6 kami rito sa taas. Jeff Caparas, katatapos mo lang dyan sa morning show mo. Happy birthday, Jeff. Oy, na. At happy birthday, Dave Darwin Bayani. Saan ka man naroroon, Dave Darwin Bayani? Alam mo na, 6 kami rito. Ako, si Engineer, si Edson, si Kenneth, si Ivy, si Direk. 6 kami. Oy, alamin na natin ang lagay ang mga pangyayari ngayon, ang mga nangyayari ngayon diyan po sa Marawi City. Nasa telepono po si Dindo Flora ng News 5. Dindo, come in. Erwin, good morning sa'yo at Rinig na rinig ko yung helicopter na dumadaan dyan sa uluhan mo lang oo nga, at tuloy-tuloy yan, Erwin. May 10 araw na ito, to be exact, 14 days na simula yung kaguluhan dito sa Marawi at hanggang ngayon, Erwin, patuloy pa rin yung bakbakan. Bagamat sinabi nga nung tropa ng pamalaan na pauti na yung ginagalawang lugar nitong Mauti ISIS group. At ang nagiging concern ngayon dito, Erwin, ay yung pag-retrieve at pag-rescue dun sa mga kapatid nating Muslim, maging yung mga Kristiyanong na-trap dun sa loob ng Marawi na nagtatago sa kanilang mga bahay dahil sa takot
na Alright. matamaan ng bala. Okay. Yung iba naman talaga nagtatago dahil Dindo. sunod pa rin yung bomba. Dindo, okay, may balita ako, I don't know kung nakarating na rin sa'yo, ito naman ay galing kasi sa militar, itong aming natanggap, galing sa GHQ dito, na nakubkob na ng Philippine Marines yung ilang mga bahay dyan, ng mga kuta na pinagtataguan ng Maute Group. At yung isang bahay daw doon, nakarecover sila ng 50 million pesos na cash. Ito ba'y nakarating na sa iyo dyan? Tama ka dyan, Erwin. Bukod dyan, may mga kasamang cheque pa yan. Ha? Diyos ko po. Oo, may mga kasamang cheque pa. Bukod sa 57 million in cash Oo. na kapapatid lamang ngayong umaga. Oo. Actually, yun ang inaalam ngayon eh. Saan galing? Alam natin, Erwin, na merong mga bangko rin dito sa loob ng Marawi. Meron ditong 2 PNP at merong... Thanks, Lucy. Ginagamit nga nilang nung mismong ni Abdullah Maute, yung pinakasasakyan ng bangko na ay yung armored vehicle, ginagamit ng survey, yung bangko naman yun, land pa. Oo. So, hindi natin alam kung doon galing yun o posible may pinagbulang pang iba. Kasi maganda yung pagkaka-arrange pera. So, ibig sabihin, maaring sa bangko galing ito, winasak nila yung, ilan ba yung bangko dyan sa Marawi City? Marami-rami yata. Merong land bank, may mga BDO rin yata dyan, BPI. Kasi ito, Erwin, pinaka-sentro. Talagang dito yung business district. Dito sa lugar ito, sa Lanao del Sur. Oo. Kaya nga talagang... So, yan mga nakulimbat nila habang nakikipagbakbakan. Ito mga kawatan na ito, nakaw ng nakaw. Oo, yun ang ginagawa ngayon apparently, Erwin, nung membro na itong teroristang grupo dahil patras sila ng patras at same time. Mga ilang araw pa kaya paring Dindo sa iyong estimate at naririnig mo dyan sa mga commander on the ground. Mga ilang araw pa kasi nagbigay ng deadline ng Manong Digong. Sabi niya 2 to 3 days. Kung 2 to 3 days yan, bukas, Miyerkules, kontrolado na ng gobyerno muli ang Marawi City. Kaya ba 2 to 3 days hanggang bukas? Medyo, kung ang tatanungin, Erwin, kahapon, nakapanayam namin yung mismong si Major General Galvez, siya pinunong Western Regional Command. Nung tinatanong siya kung makakapagkumpleto sa sinabi ng Pangulo, sinasabi na ginagawa lang daw yung kanilang mga kayanan at aminado sila na mahirap pa rin pasukin. Yung special itong tinatawag, Erwin, na napakalawak na sa 20-30% ng Marawi, itong tinatawag nilang Bangulo, itong Barangay Bangulo, kung saan ito yung stronghold ngayon ng Maute Group. Ang problema daw kasi dito, Erwin, base na rin sa history ng Marawi, ang mga bawat bahay dito, may mga kanya-kanyang tunnel o underground, karang reinforce yung mga bahay dahil na rin sa mga pamilya na involved sa politika at tarido. At bawat bahay na iniwan, may nakukuhang mga kagamitan, may mga armas, may mga balang nagagamit ang mga miyembro ng Maute Erwin. Kaya napakahirap daw na talagang puntiryahin ito. At the same time, ang problema rin nila, inamin din ni Galvez na sa sniper shot sila na problema. Kaya manual daw, mano-mano, pagka merong isang malaking bahay na ganyan, hindi sila makagilid o makatakbo sa harapan dahil nga sa mga sniper, pinamano-mano nilang binubutas yung dingding sa loob, Erwin, para lamang makatawid sa kabilang bahay. Ganun daw kahirap, Erwin. Yung sitwasyon ngayon ng tropa ng pamahalaan para tugising nga itong membro ng Maute Erwin. Alright, well, Dindo, babalikan ka namin. Mamaya, hingi pa kami ng update sa iyo. Maraming salamat, Dindo Amparo, at mag-ingat ka at ang iyong mga crew dyan. Alam natin na ang bala, paring Dindo. Tayo nagkasabay na mag-cover minsan. Walang pinipili yan. Walang sinasabi nga na tuhumit may ang bala ay tuhumit may concern yan. Hindi pwedeng, si Dindo Floren, iwasan natin. Siyempre, hindi ka nakikita ng mga sniper. Konting ingat lang, paring Dindo, Oo. Salamat. Alright, si Dindo Flora po, ang aming correspondent po dyan sa Marawi sa mga oras na ito. Alright, Dire-diretso tayo mga kapatid, pero bago tayo mag-break, ito lang po, siya nga pala, meron lang po akong announcement. Kung kayo po ay nakikinig, itong mga grupo na ito, ako ho'y nakikiusap sa mga grupo na ito, na alam ko kung kayo ay nakatutok ko sa programa natin. Araw-araw po, alam ko pong iniidolo nyo ako. Salamat naman ho. Pero wag naman ho sana ninyong nakawin yung mga video ho natin, itong live ko ho,
i-record ho ninyo, i-download ninyo, tapos i-upload ninyo sa inyong mga website. Pag nanakaw ho yun, mga kapatid. Ito nga ho nakakalungkot mga Diyos ko po, hindi ko alam kung ginagamit lang ang pangalan ni Manong Digong o kagrupo talaga natin sila o mga magnanakaw lang talaga sila. Ha? Ito po yung mga hindi mala kung gusto ho ninyo itong palabas na ito, i-share po ninyo sa mga katropa ninyo, kagrupo ninyo, ka-group chat ninyo o anuman. I-share na lang ho ninyo, wag ho ninyong i-download at saka i-upload ho ninyo sa inyong website o Facebook. Pag nanakaw ho yun, lalo na ho sa YouTube. Ito po yung mga nangunguna sa pagnanakaw ng mga video natin, ng video ko ngayon na live Itong Malayang Pilipinas, ilang beses na ho namin kayong sinabihan, please do not do that. If you're happy with our program, share it. Okay, kapatid? Share, ika nga. Do not steal. Malayang Pilipinas, mga magnanakaw kayo, do not do that. Pangalawa dyan, ito nga nakakalungkot, kapangalan ko pa, Erwin Tulfo News. Kita mo? Talagang pag nanakaw siguro ang platakay ninyo, mga taga Erwin Tulfo News. Hindi po ako ito, grupo po ito na yung mga balita natin, pinag-uusapan natin, kinukuha po nila at pagkatapos, ina-upload po nila doon sa kanilang website. Ito po, mas malungkot, nakakalungkot, Duterte Real Talk. Kita mo naman, ginagamit pa ang pangalan ni Manong Digong sa pagnanakaw. Duterte Real Talk. Ito pa, Duterte News. Partners for Change. The Dutertians. Philippine News. Duterte SOCMED. Pinoy to Philippines. Liwanag ng Pinas. Duterteism. Duterte News Stream. Duterte News Report. Tatak Duterte. Lahat kayo, mga hinayupak kayo, Pa Duterte pa kayo, Sinabi ng ayaw niyo mga magbago. Ayaw ni Duterte, ni Manong Digong na magnanakaw. Stop it. Yung mga nabanggit ko rito sa aking live, stop it. And throughout the broadcast, para hindi ninyo manakaw itong video na ito, i-broadcast ko kayo. Please, stop. Sabi na nga po ni Manong Digong, ayaw niya ng kawatan. But you are stealing. Tapos gamit-gamit yung pangalan niya. Mahiyahiya naman kayo, mga hinayupak kayo, mga buwisit kayo. Stop it. I'm saying it publicly. Stop it. Yan. Yan na ang sabi ni Manong Digong. Stop it. Huwag kayong magnakaw. Kung gusto ninyong i-share sa mga kaibigan, kamag-anak, mga followers ninyo, share it. Di ba? Pero wag ninyong i-download at saka i-upload ninyo para may upload ninyo sa YouTube. Tumigil na nga kayo. Yang style nyo bulok. Ilang beses na namin kayong tinawagan, kinausap, sinulatan. Ayaw nyong tumigil, pues. Hiwa-hiwalay muna tayo. Gamit-gamit nyo pa ang pangalan ng Pangulo. Mga magnanakaw naman pala kayo, mga hinayupak kayo. Stop it. Alright, mga kapatid, oras po natin, 3 minutes after 8 o'clock. Kung gusto ninyo, i-share po ninyo sa Facebook. Ito nga po, Erwin Tulfo Facebook page po natin. Meron din ho tayong Twitter at eTulfo 2011 po. Mapapanood nyo rin ho ako doon live. Sa Instagram, Tulfo Erwin din ho. Sa YouTube, Erwin Tulfo Channel. And of course, yung ating pong website, www.erwintulfomedia.com. Okay? Kaya pakiusap ko ho doon sa mga magkakaibigan ho tayo, lalo na kung kayo supporter ni Manong Digong, hindi ko kayo kaaway. Pero kung gusto ho ninyong umpisahan ang away, kayo Malayang Pilipinas, Erwin Tulfo News, Duterte Real Talk, Duterte News, Partners for Change, The Dutertians, Philippine News, Duterte SOCMED, Pinoy to Philippines, Liwanag ng Pinas, Duterteism, Duterte News Stream, Duterte News Report, Tatak Duterte, itigil na ninyo yung pagnanakaw ng video. Stop it. Kung hindi, hiwa-hiwalay tayo. Alright. 8:04 ng umaga, mga kapatid, dyan lang ho kayo sa ating pagbabalik. Ating himayin itong bembang kalembang natin, itong isa pa itong problema na itong pagnanakaw. Siguro kayo mga ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Siguro kung kayo ay nasa Resorts World, baka kasama kayo sa mga nagnakaw na rin ng mga relo, mga alahas ng mga namatay. Kung kayo nga, buhay pa tayo, nagnanakaw na kayo.
Lalo siguro kung patay yung kaharap ninyo, baka nakawan ninyo. Mga hinayo pa kayo. Alas 8:05 ng umaga, wag ho kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ho ang punto asintado. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Hindi po sa akin yan, mga magnanako, yung mga hayop na yan. And if you happen to be listening right now, Malayang Pilipinas, Erwin Tulfo News, Duterte Real Talk, Duterte News, Partners for Change, The Duterteans, Philippine News, Duterte Sokmed, Pinoy to the Philippines, Liwanag ng Pinas, Duterteism, Duterte News Stream, Duterte News Report, Tatak Duterte. Itigil na ninyo yung pagnanakaw. Huwag ninyo ako paikot-ikutin na magmamaang, ay, ganun ba? Sorry po, sinishare lang namin. It's not sharing. Alam ko yung ginagawa nyo, dina-download ninyo itong programa natin ngayon at pagkatapos i-upload ninyo sa inyong website at saka ibibenta ninyo sa YouTube. Mga hinayupak kayo. Dahil marami na kayong followers, itigil nyo na pagnanakaw. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang Mahiya naman kayo. Gamit-gamit nyo pa pangalan ni Manong Digong na mga magnanakaw pala kayo. nationwide. Mga buwisit kayo. Kung gano'n, maghiwa-hiwalay tayo. Let's separate ways. Let's part ways. Di ba? Courageously. I am doing a public service here. Makisama naman nung kayo. This is public service, mga kapatid. Kita nga ho ninyo, kahit nakalib ako, I do live para maiparating ko na sa mga kababayan natin yung mga balita at latest information and updates sa ating bayan. Tapos kayo nanakawin nyo. Tapos kayo i-upload din nyo, i-download nyo, i-upload din nyo sa YouTube para makapagnakaw kayo. God damn it. Do something for this country, man. Hindi yung pagnanakaw ang iisipin ninyo. Gagamit-gamitin nyo ba? Pilyo din ni Manong Digong. Kita nyo, Erwin Tulfo nyo. Gagamit, akala ng mga tao ako yun. Mga kawatan kayo, mga demonyo kayo. Ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by... Ay nako, Princess, walang shame. I wrote them, nakiusap ako, ayaw tumigil. Tuloy ang pagnanakaw. Radyo 5, 92.3, News FM. Action! Brandon, go ahead. That's what I want to hear. I can see here. Punto Asintado. Alright mga kapatid, 7 minutes after 8 o'clock, dire-diretso na ho tayo, ha? Dito naman ho tayo ngayon sa ating Bembang Kalembang. Ang ating bembang at kakalimbangin ho natin, bebembangin natin na kakalimbangin ho natin itong mga otoridad, ha? Kailangang imbestigahan ng PNP at saka itong mga kawatan. Mga magnanakaw na walang mga puso, patay na nga, nanakawan nyo pa, mga hinayupak kayo. Makarma sana kayo. Anak kayo ng buwisit, ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. Patay na yan, sa halip na inisipin mo how to revive that person, lifeless, baka may pag-asa pang mabuhay, ang nasa isip mo pagnanakaw. Talagang napakakapal ng mukha mo. Sa bagay, sa abayan ho natin, maraming makapal ang mukha. Sa social media nila, marami ho mga magnanakaw. Mamaya, ulitin ho natin itong mga kawatan. My goodness, how can you steal from the dead? Ha? Anyway, nasa linya po ng aming telepono si Maria Lourdes Uy, mother-in-law po ng namatay na victim na si Miss Rogie. Sinisisi ang mahina o pagkulang sa security sa Resorts World. Magandang umaga po, Ma'am Maria Lourdes Uy. Magandang umaga po. This is Erwin Tulfo po. Live ho tayo sa Radyo 5, live ho tayo sa Facebook. Ano po? Okay. Opo. Ma'am, alam nyo, talagang sang-ayon po ako sa inyo at sang-ayon ang sambayanan sa inyo na mahina at kulang ang pagresponde ng seguridad sa Resorts World. Magaling lang sila sa kap-kap yung mga
iho di putok sa buho ng mga security. Magaling lang sila mga kap sa mga nakadamit, nakaayos. Pero wala naman pala mga binatbat, Ma'am Lourdes. Opo. Ito hong namatay, yung manugang. Opo. Alright. May anak po ba ito? Dalawa pong maliit, isa pong 8 at saka isa pong 5. Diyos ko po naman pang nagtatrabaho. Po sa amin. Nagtatrabaho po siya, ano? Opo, nagtatrabaho po siya. Ano hong trabaho niya roon sa Resorts World? Casino VIP host. Casino VIP host. Ano hong sabi ng anak ninyo? Ano hong reaction po ng mister niya? Miss ko, hindi ko na nga po makausap. Ako po, hirap na po ako kasi awang-awa na po ako sa anak ko, awang-awa na po ako sa dalawang apo ko. Nadudurog na po ang puso ko. Kasi po yung dalawang apo ko, lagi po sinasabi sa akin araw-araw, Rita, mami ko ba talaga nakahiga dyan? Parang hindi mami ko yan. Diyos ko po Hindi naman. ko po alam kung ano na po isasagot ko sa mga apo ko. Ay, nako. Hirap na po ako. Naintindihan ko yan. 8 years old tsaka 5 years old. Napakahirap po sagutin yung mga katanungan. Po talaga. Ma'am, ano ho masasabi ninyo na, well, sabi naman ng Resorts, magbabayad kami ng 1 million ng buhay. Sabi ko kahapon pa, hindi sapat yung lintik na 1 milyon, maski 10 milyon pa yan, hindi mo na maibabalik pa yung buhay ng namatay. Tama po. Tama po kayo doon. Ang isa pang kinabubwisit ko ngayon, Ma'am Lourdes, ay may mga ilang pamilya na po lumapit sa akin, humingi ng tulong, papaimbestigahan sa mga otoridad, dahil may naganap pang nakawan. Bukod doon sa buang na nagwala doon, na may dalang baril, yung kung sino man yun, si Jesse na yun, may magnanakaw pa. May rami silang mga magnanakaw. Yung mga patay, ninakawan nila ng mga alahas, ng mga sing-sing, ng mga relo, yung mga player, yung mga empleyado, ninakawan nila ng mga hikaw, ng mga kwintas, Ma'am Lourdes. Ma'am, sir, yung po sa anak ko, wala po kaming nakuha kahit na isa. Wala pong sinurrender po sa amin kahit po isa. Pero may alahas yun. Opo, nahanap na po ng mga anak ng anak ko. Sabi niya, bakit wala lahat? Ano bang suot ng anak niyo na pumasok? Ako ng anak ko yung wedding ring nila. Bakit daw po walang wedding ring? Asan daw po? Yun lang po ang... Diyos. Kasi lang po siya nakita yung wedding ring nila. Diyos ko po. Alam ko ho kasi pag empleyado ka, bawal yung mga kontodo. Pero allowed ka ng mga wedding ring. Pati wedding ring ninakaw? Opo, wala po siyang suot na wedding ring. Yun po ang unang hinanap. Yun po ang unang hinanap ng anak ko, yung wedding ring. Ay, Diyos ko po. At anong sabi po ng Resorts World? Ano naman po, ang sabi naman po sa amin, baka naman daw po iniwan ni Rosie yung wedding ring sa locker room niya. Ma'am, ang mga dealer, may mga kilala ho ako dyan, allowed sila na magsuot ng wedding ring. Yung mga brillantitos, mga relo, ng mga Rolex, bawal. Pero ang wedding ring, hindi pinapatanggal sa kanila dahil wedding ring yon, sacred yon. Yun lang ang inaalaw na alahan sa kanila. Ngayon, kung nawawala yan, entonces tinakaw at hindi itong unang reklamo, ma'am. Dahil maraming mga customer dyan, 4 ng pamilya lumapit sa akin na nagsasabing nawawala yung relo ng tatay nilang Rolex, yung nanay nila may hikaw na diamante na bigay nila ng Mother's Day last year, nawawala rin. Opo. Hindi lang po kayo, okay? Ngayon, ano sabi ngayon ng Resorts World? Nakikipag-ugnayan ba ang Resorts World sa inyo? Opo, magmula naman po nung day 1, nagpupunta po sa amin araw-araw. Bakit? Anong pinupunta nila? Nagingin ng tawad? Binigyan po kami ng 50,000 ng isang araw para... 50,000? Para daw saan yun? Para saan, Ma'am Lourdes? Panggastos daw po namin doon. O nye, masana, pinalo nyo sa ulo nila, sinunganga nyo sa bunganga ng mga lintik na yan. 50,000? Diyos, Mariosep. Ay, ano hong dinagalit ho kayo? Ang sa akin na lang po, ang gusto ko lang po, patarungan at saka gusto ko lang po yung sa Veronica. Yun lang po talaga. Ano yung sa Veronica nga pala? Kahapon ka pa naririnig yung Veronica. Anong ginagawa ng Veronica ba dyan? Yung pong anak ko, binaboy po nila. Paano? Paano ang binaboy? Dumating po ako doon. Nung una po kasi,
Ang una po kasi, nung sabi, hindi daw po namin pwedeng dalhin dahil ang servisyo po yata doon. Sabi po namin, ayaw po namin doon dalhin. Ang gusto po namin dalhin doon sa Loyola. Okay? Opo, tapos sabi, kailangan daw i-autopsy at saka embalsamuhin. So sabi ko, sige po, pero kukunin po namin yung body. Pupunta lang po kami kay Loyola, sa Loyola para pakuha namin yung body. Pumayag po kami ipa-autopsy sa kanila at saka embalsamo. Pero ang usapan po namin, kukunin namin yung body sa kanila. At sa usapan po sa HR ng resort world, nakipag-usap po kami sa kanya. At ang sabi, pwede namin kunin. Nung dumating na po ng alas 10 ng gabi, pinapunta ko po ng Loyola para pick upin po yung body ng anak ko. Hindi po nila nirelease at hindi daw po pwedeng i-release. Bakit? Ang arrangement daw po, ang sabi daw po, according sa resort world, sa kanila kukunin ang serbisyo. Ay, pero di ba kasama niyo yung HR ng Resorts World? Tapos, nakiusap po ako ulit. Sabi ko, kanina po, bago po ako umalis dyan, bago ko po iniwanan, ang body ng anak ko, nakipag-usap po ako sa opisina nyo, tapos kaharap po ang HR, sinamahan po ako ng HR ng Resort World. Ang sinabi ko po, hindi ko po sa inyo kukunin yung servisyo. Yun ko po kukunin sa Loyola. Tapos, nung pong pinabalik ko na po. Pinabalik ko na po yung anak ko sa kasi yung Loyola sa kanila dahil wala nga po. At tapos, nung sumunod, sabi ko, una po pala sabi, hindi pa natatapos ang autopsy. Tumawag po ulit ako, sabi. Tawagan ng Veronica. Embalsa mo na lang. Tawagan ng Veronica. Nung po na matatapos. Isa pa itong kunyeta na ito. Pinasundo ko nga, hindi daw tapos. Tapos sa pagsunod-sunod pa, iba-iba po na ng version. Kasi hindi ka naman daw po tapos yung autopsy. Kasi hindi na naman po tapos yung embalsa mo. Anong pangalan po nitong, anong pangalan nitong daughter-in-law nyo? Rodji, Rodji Tuba, uy. Rodji, uy, ha? Nandyan pa ngayon sa Veronica at ayaw nilang i-release. Hindi po, nakuha ko po siya. Sinabukasan na po. Ito na po ang senaryo. Nung kinukuha ko po yung, sabi po, i-identify ko yung body ng anak ko. Alam niyo po ba, nung pumasok po ako sa morgue, ako po yung isang liliit, lahat po ng patay kung saan lang po nakabagsak. At yung anak ko po, dilaslas ko, nakalitaw po ang boob. Sus, Diyos ko po, baka hinipuan pa ng mga manyak doon, ng mga... Tapos po, hindi ko na po ma-identify yung anak ko kasi bloated na po yung mukha. Kaya po ako lumabas, nag-iiyak po. Kailan po ito? Kahapon? Kahapon? Kung pa sa Thursday po. Diyos ko po. Sandali lang, Ma'am Lourdes, sandali lang po, ha? Opo. Nasa linya rin ang ating telepono si General Oscar Albayalde, ang hepe ng PNP National Capital Region. General Albayalde, magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po sa inyo. Alright, two things, sir. Kaya po kami natawag. Una, ilalapit ko na itong reklamo ng mga tao. Siguro, ewan ko, baka pwede yung sampahan ng kaso, imbestigahan itong hinayupak na Veronica Funeral kung paano na tratuhin ang mga bangkay. Di po ba may kaso, may batas tayo dyan na ayusin ang pagtrato sa mga bangkay, General Albayalde? Opo, I think obligasyon po ng mga fiscal parko rin, no? Hindi pwedeng pabayaan yung mga dinadalang mga bangkay sa kanila. Ang problema, sir, pinagpipilitan daw nitong Veronica na silang kinausap ng Resorts World. Pero I think karapatan po ng families kung saan nila dadalhin yung bangkay siguro, anong klaseng serbisyo, General, di po ba? And datnan po niya, sir. Diyos ko po, yung anak niya bloated na. Nakalabas pa raw yung boobs. Jesus Mariosep, General Albayalde. Opo, I think may pananagutan po yung Veronica. Tanungin na lang po kung ano talaga yung pwedeng kung magre-reklamo po yung relative. Ay, nandiyan po sa linya ng telepono. Pwede bang, Ma'am Lourdes, gusto ba ninyong sampahan ng kaso sa PNP ang Veronica na yan? Gusto ko po, 101%. Sir, sige, paano? So, papuntahin lang natin sa Pasay Police siguro si Ma'am para magsampa ng reklamo. Opo. Alright. Asistihan po natin sila. Alright. Ma'am, sandali lang, General Albayalde. Ma'am Lourdes Oy, maraming salamat po, Ma'am. Condolence po muli. Okay. Sir, kaya po rin kami natawag sa pangalawa. Baka pwede po ninyong imbestigahan na ngayon. Kahapon pa ito nasabi, nabanggit ko sa inyo, sir,
na meron pong mga ilang relatives po ang lumapit sa akin. Si Ma'am Lourdes Uy nga, sabi niya nawawala raw yung wedding ring ng anak niya. May mga ilang players po tayo na nawalan ng mga gamit, ng mga relo, ng mga alahas. Baka pwede pong imbisihin kung sino. Alam ko maraming rumisponde dyan. Marami po mga first responders, may PNP, Bureau of Fire, may mga security guard ng casino, at may mga tao pa rin mga buhay dyan. Baka pwede yung imbisihin kasi it's very painful for the family, sir. Nawalan ka na nga ng kaanak, ninakaw pa yung kanyang property, personal belonging, General. Tama po yan, no? Yung kung may mga ganyang reklamo, mangyari pumunta lang po sa amin. At gagawin po natin lahat. Ngunit I think sabi naman po ng SOCO, kung wala sa kanila yung mga gamit, nasa investigador, baka po hindi pa sila tumulog doon sa investigador, sa Pasay Police, kasi yan po ay naka-inventory lahat yan. Ayun. Hindi po pwedeng itago yan, naka-inventory po lahat yan. So tinanggal po yung ng investigador yung mga personal properties at nilagay sa isang... Po. Yung SOCO ang kumuha nun. Ang SOCO. Turnover po yan. Ayun. So malinaw. Kumuha po dyan is yung SOCO, tapos turnover po yan sa investigador. Ayun. Sir, may isang katanungan nila kasi ito po yung natanong sa akin. Sir, sabi nga nun, hindi naman po siya namatay sa robbery hold-up. Namatay po yung asawa ko na suffocate. Bakit po kailangan tanggalin kung tinanggal man, sabi nga nung misis, kung tinanggal man Mr. Tulfo yung alas niya, bakit kailangan tanggalin? Namatay siya sa suffocation, hindi naman sa snatching o hold-up para gawing ebidensya sa korte. Yes, nasa SOP po ng SOCO yan. No? Hindi ko po alam yung talagang pinaka-SOP nila. Most probably because para po pag ino-autopsy po kasi yan. No? Pero usually, ganyan po kasi talaga lahat ng personal belonging ay talagang tinatanggal yan. Ngunit hindi naman po para itago. No? Yan po ay inalagay sa isang plastic, sa isang ziplock na sinasabi. Tapos naka-inventory po yan at nakalista yan. No? Hindi po naman yan para itago. Alright. General Oscar Albayalde, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat din po at magandang umaga din. Wag yan, IB. Wag yan ang Juan Veronica. Aha. Oras po natin ay 8:22 ng umaga, mga kapatid. Alright. Tinatawagan na po natin sa mga oras na ito, Veronica, para pasagutin. Kayo naman, Resorts World. Yung simpleng kahilingan ng mga natitirang mga nabubuhay na kamag-anak na namatay. Give them what they freaking want. Kung sabihin nila, ipalibing namin sa heritage, then give them the money. Ito lang po, ma'am. Ito po kasi ang bayad namin sa Veronica. Ito po yung package, ma'am. Dagdagan nyo na lang po. Ito po, ito bukod pa po doon sa 1 million ibibigay ng boss namin. Ito po yung para sa palibing 50,000 o 100,000. Ngayon, ma'am, kung gusto nyo pong ipalibing ng ganitong punerarya, 1, 2, 3 funeral home, sige po, dalhin nyo na lang doon. That's how you do that. Hindi yung sasabihin mo, dalhin mo sa funeral, doon ka sa Veronica. Pipilitin nyo yung patay. Pipilitin nyo yung kamag-anak na yung kanyang yumaong kamag-anak, mahal sa buhay, ay magsiservisyo yung isang punerarya. Do not do that. Why? Gulong-gulo yung isip ng pamilya na yan. Siyempre, baka may kaibigan sila sa isang punerarya, baka may kamag-anak sila, they don't want the services of Veronica. Why do you freaking force it? Pipilitin ninyo. Hindi, okay na yan. O tingnan nyo ngayon. Nagka-leche-leche na. Ang Veronica ngayon, ayaw na ibigay, binabastos at binababoy na umano yung mga bangkay. Tawagan mo nga yung Pasay Business Permit and Licensing Office, IB. Ipasara na natin itong lintik na Veronica na ito. Damn it. Hindi naman po pwede. Porket kinukuha yung bangkay ng kamag-anak ko, bababuyin nyo na lang. Kagaya na sinasabi ni Ma'am Lourdes. Amantake mo yung anak niya nakalabas ang boobs. Diyos ko po, bloated na. Pinabayaan ninyo. Kasi nagrereklamo siya. Mga bastos kayo. Sa akin nyo gawin yan, tignan nyo. Tignan ninyo. Baka kayo ang masunod dyan na masilaban ng mga lamesa ninyo dyan. Baka gusto nyo pumunta ako dyan, nakamaskara yung mukha ko at may dala ko Armalite, masingganin ko yung mga kataol ninyo dyan.
at may dala ako mga bote ng gasolina at sindihan ko yung mga ataol nyo dyan lamesa at kayo ang isuksok ko dyan sa loob ng ataol. Umayos nga kayo mga hinayupa kayo. Isa pa kayo, Veronica. Problema na nga ng mga namatayan. Namatay na yung tao, yung kamag-anak nila. Misis, anak, tatay, nanay, kapatid. Oh. Tapos, nawawala pa yung mga gamit. Pagkatapos ngayon hanggang sa huling hantungan, problema pa rin. Anong pakiramdam mo? Makikita mo yung asawa mo, nanay mo, tatay mo, nandyan, yung misis mo, labas yung boobs, bloated, na tinapon lang dyan sa sahig. How will you feel? Sa bagay, sanay naman kayo dyan, Veronica, di ba? Kaya nyo nga kumain habang iniimbalsa mo yung isang patay? Eh, nakakita na ako na isang may-ari dati, nagko-cover pa po ako, reporter ako. Sabi ko, sir, Mr. Erwin, ako yung may-ari nitong punerarya. O, sir, ano yung patayan, no? Dala-dala niya pa yung nagkakamay siya. Sabi niya, yan yung namatay na kumakain sa harap ng patay. O, hindi naman niya kaano-ano. Tapos sabi ko, saan ba yung tama? Nakabukas na po. Pasintabi po sa mga kumakain. Nakabukas na, biyak na po yung patay. Yung mga laman loob, tinanggal yung mga dugo, nakabiyak dito. O, tinuro pa niya, yung pinapangkain niya ng kamay. Ay, ayun ang tama. Pinasok niya doon sa, pinunas niya na sa t-shirt niya. Sana yung mga hinayupak na yan sa kababuyan. Ngayon, ayaw niyo sumagot sa akin, Veronica Funeral Homes. Ikaw, Mandy Restrovera, ayaw mo sumagot. Bakit? Kasi natatakot ka na pagalitan ka. Talagang mapapagalitan ko kayo. Hindi porkit ayaw nila na serbisyo nyo, bababuhin nyo yung bangkay. Mariosep. Walang mga... Tama, Eva Pante, walang modo. Ay, naku, Arlene. Kung sa kamag-anak nyo kaya gawin yan, kung sa may-ari nyo kaya gawin yan, sa misis niya, sa mga anak niya, matutuwa ba kayo, Veronica? Wala pa daw doon sa office. Umiiwas lang yung mga buang na yan. Imposible wala pang tao sa opisina ng punerarya. Walang tao. Ano yan? Supermarket? Ano yan? Department store? Magbubukas ng alas 10? Huwag ka maniwala dyan. Ay, niloloko ka. Ayaw lang tayong sagutin. Natatakot yung mga buang na yan. Ay, makinig kayo, ha, Veronica. At hindi lang kayo, Veronica, at lahat ng mga punerarya. Ito ang isaksak ninyo sa kukote ninyong makikitid at maninipis, ha? Pag ayaw nung patay, alam ko yan, pag may namatay, dadalhin ko na namatay sa krimen, yung isang bangkay, dadalhin ng pulis. Dahil yung pulis, soko, kausap kayo, may komisyon dyan. Ganun po yan eh. Ito po yung modus dyan, ha? Pag yung inyong kaanak, mahal sa buhay, namatay sa isang krimen, darating yung investigador doon, di ba? Pagkatapos, dadalhin sa punerarya. Yung investigador ang magtatawag ng punerarya. Bakit kamo? Siya ang mamimili. Dahil doon sa punerarya na yun, may contact siya, may komisyon siya. Sasabihin niya ko na sa funeral 123, si Sergeant Erwin Tulfo, ito punta ka dito, may bangkay, kunin mo na ito. Lalo na pag mayaman, nako, mas malaki. Hindi ka pa nga nakakapili ng ataol, napilian ka na ng ataol ng punerarya. Pag maganda yung suot, medyo mayaman. Pagtakon, magkano po? Ay, 100,000. Dahil maayos yung suot ng kaanak mo. Hindi mo pa nga sinasabi kung mamimili ka. Dahil may kuntsabahan yung pulis, yung soko, yung investigador at saka punerarya. Bawat bangkay, meron siyang 20%. So, kung 25,000 yan, may 5,000 siya. Kung kunwari yung ataol 100,000, 20%, di may 20,000 siya. Ako pang paikot-ikutin nyo, titigil nga ninyo yung katarantaduhan ninyo dyan. Yang soko, yung ewan ko, yung Resorts World siguro. Pero dapat, pag sinabi ng pamilya, ayaw namin sa'yo, ayaw. Huwag nyo nang pilitin. Pipilitin pa rin yung mga tinamaan kayo ng leche. Hindi, huwag na yan. Doon na tayo mamaya sa pagbabalik natin, IB. Yung, itong mga, itong mga kontrabidang mga mambabatas na ito. Magnificent 7. Palakuling ko yung mga yan eh.
naghain po ng petisyon sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang martial law nitong 7 mambabatas na mga dilawan. Isa pa ito dagdag sa problema ng bayan. Si Lagman, Villarin, Alejano, Bilyones, Bagilat, Erice Daza, nagsampa ng kaso sa Korte Suprema para ipawalang bisa yung martial law daw ni Digong dahil nagsinungaling si Digong at nilabag ang konstitusyon. Paano naman nagsinungaling? Saan ba kayo? Natutulog ba kayo o nakahit-hit kayo ng marijuana? At hindi ninyo alam kung ano nangyayari sa Mindanao. Ha, Lagman? Villarin? Alejano? Bilyones, Bagilat, Erice Daza, hindi ba kayo nakikinig na nagnunood ng TV? Nagbabasa ng dyaryo? Para kayo nakahitit ng marijuana na hindi ninyo alam mga pangyayari. Dineklara yung martial law dahil magulo sa Mindanao. Kita nyo na nga yung counterpart nyo sa Senado, inaprubahan na, ipinasa niya yan. Pati mga kasamahan nyo dyan. Kung 200 mahigit kayo, 200 yung nagpirma dyan. Tapos kayo, kukontra. Basta makakontra lang. Ewan ko ba itong anong nangyayari sa ating bansa, sa ating mga kongreso, na may mga pulpul pala. Akala ko, pag nag-elect tayo, nagboto, pag tumakbo ng mga senador, congressman, matatalino ito mga ito. Diyos ko po, pulpul pa sa pusa namin itong hinayupak na ito. Ano ang tawag mo dyan? Natural, pulpul pa sa pusa. Kasi ang pusa hindi mo maturuan ng shake hands. Ang aso tuturuan mo. Pulpul pa sa mga pusa ito mga ito At saka anak ng pusa ito mga ito Basta makakontra lang, basta makasat-sat lang, makuna lang ng telebisyon na, yes, Congressman, anong reaksyon mo? Nag-martial law. Hindi kami payag dyan kasi, labag sa batas yan. At nagsisinungaling ang Digong Duterte. Putragis kayo, mga hinayupa kayo. Hindi ba kayo nanonood ng TV, nagbabasa ng dyaryo, nakikinig sa radyo? Gera doon, gera! So, entonces, hindi pwedeng pasukin ng mga sundalo kung walang martial law, Lagman, Villarin, Alejano, Bilyones, Bagilat, Erice Daza. Hindi pwedeng pasukin ng Philippine Marines yung bahay na kung saan nakubkob nila, na-recover nila yung 50 million pesos na pera, 27 million pesos na cheque. Hindi nila mapapasok yung kung walang martial law. Bakit? Kasi makakasuhan sila, kailangan muna nila ng warrant of arrest o search warrant. Mga bugok. Sandamukal kayo mga bugok. Kung walang martial law, hindi mo pwedeng hulihin yung tumatakbo na suspected na maute. Dahil kailangan mo ng arrest warrant. Bugok. Bugok talaga kayo, mga hinayupak kayo ng mga mambabatas. Ewan ko ba? Nalinlang ho tayo. Akala ko pag senador, wow, matalino ito. Wow, congressman. Anak ng baka, nakabarong si Kumag. Yung pala, pag naupo na dyan, bobo pa pala ka sa pusa namin. Yung pusa ko po, pusakal. Diyos ko po naman. Totoo yun. Meron. May mga tao na kagaya ng pusa ko na bobo. Bakit ka mo bobo yung pusa ko? Pinag-shake hands ko. Ayaw mag-shake hands. Kinalmot yung kamay ko. Sabi ng barkada ko, pare, hindi yata yung pusa mo ang may problema. Ikaw yata. Hindi pinag-shake hands ang pusa. Ay, naku, alas 8:33 na umaga. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Huwag ho kayong bibitiw. Sa ating pagbabalik, ating pong hihimayin ito. Ating sasabunin, kukulahin, at lalabhan itong 7 mambabatas na tugak. Medyo naiwan ang kanilang kokote sa bahay nila. Ang mga tinatawag na pulpul. 8:34 in the morning, dyan lamang ho kayo. Bakit ka naman natatawa? Nagalit na nga ako, natatawa ka pa. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3. Ay, naku, dali.
Ang oras sa Radyo 5 ay sa inyo ng Bravo. Ano yung sabihin? Sa punan Oh? men. Oh? Galing ano. Ay, may bonus yung mga yan ulit sa akin. Nako, sinabi pa Melanie Lucy. Thank you, Lucy. Believa. Maria Villanueva. Maribit Mianong Kalayo. Hindi ka naman mabubwisit kasi niyan. Kukontra, basta makakontra. Napansin mo ninyo, basta makakontra lang yung mga gago. Basta makakontra lang. Basta makasalita lang sila. Basta makasalita lang sila. Sus Mariosep. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Malinaw pa sa sikat na araw. Alam niyo kagaya yun, yung nakwento ko. Pinasok ng Marines yung bahay. Na-recover nila yung pera. 52 million cash, 27 million check. Kung walang martial law yun, mga kapatid, kailangan mo pa ng search warrant, kailangan mo pa ng kung ano-anong warrant sa korte para ma-recover yung laman ng bahay dahil hindi mo basta-basta pasukin yun. You need martial law to be able to gain entry. Ayo. Kung sabihin natin, gera. Paano yung mga ituturo, iunguso? Yan sir, informante yan ng Maute. Kaya nga nag-gain ng grounds, kaya nga nakakalamang ngayon ang militar dahil sa mga intelligence info na itinuturo. Yan po, kamag-anak na Maute yan. Huhulihin nila yon. Kung walang martial law, hindi mo pwedeng hulihin yun. Yan po, Maute yan. Kailangan mo ng ebidensya. Kailangan mo ng arrest warrant. Pinili mo kung ano ka. And do I select? Drink responsibly. Ewan ko ba ito mga ito? Itong lagman, tumanda na ito ng paurong. Bilyarin ng Akbayan. Akbayan, alam niyo naman, kuan itong Akbayan party list ni Pinoy. Magdalo, ito pa si Alejano. Sus Mariosep, Bilyones, Bagilat, yung lagi nakabahag na congressman. Akala mo natutuwa naman tayo sa trabaho niya. Alam namin Bagilat na taga Mountain Province ka, pero hindi mo kailangang magbahag. Bakit yung mga Muslim ba? Nakabahag ba? Ay patadiyong ba? May Christmas dala dyan mga congressman na Muslim? Puro ka forma, puro ka kayabangan, hinayupak ka. Mag-formal ka dyan, hindi mo sinabi na magsuot ka ng national costume mo dyan sa kongreso. Yung Bagilat, yun yung tiga Mountain Province na laging naka-Amerikana sa taas, magtayo, nakabahag. Ewan ko gusto ipakita yung itlog niya o yung puwit niya. Ang outfit sa kongreso, it should be national attire, formal attire. Hindi yung bahag. Ang bahag is national costume nyo, Bagilat. Alam ko yun. Hindi ako tanga. Ewan ko, Tiburcio. Hey, good morning, Jen, Saga, Kim, Yona, Chona, Cynthia Paz. Exactly. Laar. Hard times. Sa jeep, sa bus, gising na. Robin Padilla po. Ayaw talaga magpatalo. Ayaw. Hindi na lang mag-antay hanggang 2020. Sabagay, matagal pa kasi. Tingnan mo 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 taon pa mag-aantay ang mga ulupong. Kung pampagising, kang twister tayo. Ready ka na ba, Barak? Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Game! Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Mas gising pa. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Buti pa ang pusa nakakaintindi ng martial law. Ganyan magpagising ang taga-gising ng bayan. New Summit Barako 3. Easy Jason, easy. Si Robin Padilla at si Barak Umaga. Nagsasabing, gising tayo. Bayan! Ewan ko. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Petron. Petron believes in giving everyone its best. Ilang minuto pa yan?
Thank you. Roslyn Pisquiza. Yetski Pialungan. Si Betchay. JC Joseph. Ay, nako. Ayaw lang tumigil. Ayaw makatanggap ng pagkatalo. Ayaw nilang talo sila. Nakatigim kasi ng power itong mga lintik na dilawan. Akala nila habang buhay na sila dyan sa pwesto. Hindi nila naisip na nawa yung tao sa kanila. Kayo yun, tayo yun, nanawa. Sukang-suka na tayo sa dilaw. Makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521. Exactly, Akain Karina. I agree. Jasmine Orosa. Correct. Kirsten Han. Good morning, Lucy. Marifi Antipuesto. Erning Flor. Tama ka dyan. Luz Madrazo. Cynthia, Merlin, Balasa, good morning. Prince Open Arms. Buti pa ang pusa. Oo naman, pag sinitsita mo yung pusa, titigil ang pusa. Oh, ay tama ka dyan. Mas mabuti pa ang pusa, naintindihan ng pusa. Ito mga ito kulang eh. Ito ang programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Brandon, go ahead. That's what I want to hear. I get the green here. Bongo Asimpalo. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid dito sa ating pong programang Punto Asintado. Oras po natin, 8:41. Ay, mabuhay po, pabati raw. Mabuhay girls in Osaka, Japan. Yun, kayo yan ha. Miki, Tiffany, Ina, Soba, Yuki, Rika, Mona, and Mama Winnie. Good morning, Ohio gozaimasu. Alas 8:41, sabi nga rito, mabuti pa raw ang pusa, nakakaindi. Correct! Eh, yung pusa nga, pag sitsitan mo, titigil yung pusa. Sabihin mo pusa, baba! Dahil umakyat na lamesa, bumababa ang pusa. Ito mga dilawan, patigilin mo, ayaw tumigil, hindi nga nakakaintindi. Correct ka dyan. Ay, nako. Ay, magandang umaga din po sa mga nakatutok ko sa amin sa aking website, erwintulfomedia.com. Thank you po. Good morning. Welcome, ha. Okay, kayo mga kawatan, hadang sa social media, ha. Akala nyo nakalusot na kayo? Hindi. Babanggitin ko isang beses, one more time, para mapahiya po kayo sa inyong mga followers na mga magnanakaw kayo. Ilang beses na namin kayo sinabihan, itigil na yan pag download ng mga video ko. Mag-share nyo na lang. Ayaw. Kasi kikita pala sila dyan. Ay nako, tumigil na kayo. Isa pa kayong mga magnanakaw din kayo. Mamaya-maya, isang beses pa babanggitin ko itong mga pangalan ng mga ito. Sinulatan ko na kayo, winarningan ko na kayo. Sinabi ko na itigil nyo na yung pag-download ng mga video natin. I-share ninyo. Hindi. Tapos pag mukat-mukat ko after 2 days, nakita ko nasa YouTube na ina-upload na ng mga ogag. Kasi pala binibenta ng mga ogag. Mga ogag na magnanakaw na Malayang Pilipinas, Erwin Tulfo News, Duterte Real Talk, Duterte News, Partners for Change, The Duterteans, Philippine News, Duterte Sokmed, Pinoy to Philippines, Liwanag ng Pinas, Duterteism, Duterte News Stream, Duterte News Report, at Tatak Duterte. Magsitigil na nga kayo. Itigil nyo na yung pagnanakaw ng mga video. Anyway, nasa linya ng ating telepono ngayon. Ito po iniidolo ko ito, lalo nung siya pa ay nasa private practice pa. Si Secretary Salvador Salpanelo, at gusto ko magsalita ito, mag-explica sa harap ng huwes. Na pati yung huwes, lalo na pagbabae, napapangangay. Anyway, si Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Salpanelo. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Sir, reaction lamang, itong Magnificent Seven na kung tawagin na congressman, sila Lagman, Bagilat, Alejano, Dasa, etc., tumakbo sa Korte Suprema kahapon at pinapawalang bisa ang martial presidente. Ang reason nila, fallacy ang ginawa ng Pangulo, nagsinungaling sa taong bayan at labag sa konstitusyon daw ito, Sec Panelo. Ano po ang masasabi niyo rito, sir?
Unang-una, karapatan nila na mag-file ng petition sapagkat yun naman ang tinatakda ng saligang batas. Alright. Pamayan, ay maaari mag-ayon ng petition sa Korte Suprema to question the factual basis o sufficiency ng factual basis ng pagdeklara ng batas nila. However, alam mo yung grupong yan, walang galang na sa kanila, sila naman para bang malayo sila sa realidad. Naku! Everybody knows na nagkakaroon ng rebellion doon. Yun naman ang sinasabi ng saligang batas. Pag ang rebellion ay maging daan o pang manganib ang kaligtasan ng mga kababayan natin, pwede magdeklara ng batas militar. Nobody disputes. As far as I can see, wala namang tumukontra na may rebellion doon. Ano bang inireklamo nila? Hindi nila. Ito yung ganito, hindi naman correct. Si DND, wala naman. Unang-una, hindi kailangan ng rekomendasyon sapagat ang presidente, napatawa mo ko yun, Kurikong 7. Na iniatag sa kanya ng saligang batas. Maya, gamitin ko yan. Kasi lamang ang pwede magdeklara. Kahit malimaw ako, hindi ako naniniwala ka na magdeklara ng martial law. Hindi ako kasusunod. Rekomendasyon lang Ang presidente pa rin. Sapagkat siya ang may ultimate responsibility ng lahat. Moreover, he is the only person who has access to all information relative to any situation in this country. Dahil sa kanyang posisyon. At sinasabi ng intelligence report na ito ang nangyayari sa Mindanao. Correct. Ito ang kailangan gawin natin o pangsupuin natin, pangalagaan natin ang kaligtasan ng bayan. Marami nang pinatay, marami nang sinirang mga ari-arian. Dulo na ang buong Mindanao. Yung sasabihin dito sa pitong ito, yung presidente mauupo na lang at manonood. Yun na nga po ang sinasabi na pinagpipilitan. Kaya naman daw i-contain lang ng AFP yan at kakaya dapat Marawi lang daw. Bakit entire Mindanao? That's what they're saying. Kaya this is the gina-justify na sa SC ngayon, sir. Nakakalimutan nila na yung mga nangunguna sa rebellion ay mga taga Mindanao lahat. At bawat isa sa kanila may koneksyon sa buong Mindanao. At malawak talaga ang grupong yan. At rebeldes na grupong yan, nagkakaisa sila laban sa gobyerno. Paano mo sasabihin na i-contain mo lang yan? Dahil kung na-contain yan, di matagal na sana na-contain yan. Ang problema, pinabayaan ng maraming administrasyon na yan. Lumaki na lumaki. Sabi nga ng ilan sa Facebook natin mas mabuti pa raw ang pusa nakakaintindi kaysa sa mga mambabatas na ito, Sec. Tingin ko, siguro they're just doing their job of position. Anyway, Secretary Salvador Salpanelo, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you po for your time. Thank you. Malinaw pa sa sikat ng araw. Anong tawag mo doon? Ilagay mo nga pangalan ulit ng mga mambabatas na yun at bigyan natin ng roll call. Ito po, at patugtugan mo ako ng pang-graduation na music. Yung graduation march. Nasaan na? Nawala na yung graduation march. Yung graduation song. Kasi nga naman kulang siguro. Ladies and gentlemen, the magnificent Kurikong 7, Congressman Edsel Lagman, Congressman Tomasito Villarin, Congressman Gary Alejano, Congressman Emmanuel Billones, Congressman Teddy Bagilat Jr., Congressman Edgar Erice, at Congressman Raul Daza. Please come upstairs. At kayo ay bibigyan namin ng certificate from the Department of Health na gumaling na kayo sa pagiging, nag-graduate na kayo sa Kurikong 7. Magnificent 7 pa kayo, mga hinayo pa kayo. Diyos ko po naman. Anong ginagawa ng walit tigil mo na yan, engineering music na yan. Nakakabwisit lang Alam naman ng mga hinayupak na ito, yung kanilang pinaglalaban, wala. Mas nakakarami gusto ng martial law. Tumigil na kayo.
Ay, hindi, sinasabi ko lang kasi. Talaga namang, hindi, yan ang bago. Ano yung sila pinangalan nila sarili nila, Magnificent Seven. Hoy, mahiyaya naman kayo, Lagman, Villarin, Alejano, Bilyones, Bagilat, Teresi Daza. Tawagin niyo Magnificent Seven. Pwede pa, sabi ng isang Facebook natin, Kurikong Seven. Mukha naman mga kurikong yung mukha ninyo, mga hinayupak kayo. Mahiya ka balat mo. Ay, tama lang. At kamutin mo yung balat mo. Anong mahiya? Wala na hong hiyaya mo yan. Basta makakontra lang, maski na. Ay, nako. Maria Joseph. Sinabi pa ho ninyo. Hindi na ho nahihiya yan. Sobrang kapal na ng mukha. Ayaw, kasi na palakulin mo man, tatalbog lang ang palakol at mabibinga ang palakulin. Palakulin mo rito, mabibiyak yung palakol. Basta makasalita lang ito mga ito, makakontra lang. Sinabi ko na sa inyo, ang dilawan po, parang yung aso, natutulog yung aso. Biglang may tumahol. Na hindi kasama sa bahay. Tatayo agad ang tenga ng aso. Parang ganun. May marinig sila na tungkol sa sinabi ni Duterte. Biglang magwawala agad, magkakahulan ito mga dilawan. Pansinin ho ninyo, sa Senado, sa Kongreso, kagaya yung marsyalo na yan, nagkakahulang agad, na? Para silang talaga isang tropa ng mga asong askal sa kalsada. Yung mga nakahiga sa kalsada, gano'n, biglang may dumaan na kakaiba o kalaban nila. Magtatahulan yung mga askal. O gano'n na gano'n ito mga ito eh. O napansin mo ninyo. Basta anything that has something to do with Duterte. Martial law, ayan, nagwawala. Sabihin ng Duterte, kailangan ko ng batas, death penalty. Kontra kagad ang mga buang. Kesyo ganito, kesyo ganito. Kontra kagad. Nasa linya po ng aming telepono, si Professor Ramon Casiple, political analyst po. Tingnan po natin ang opinion po ng isang political scientist natin. Prof, magandang umaga po. Hindi ba too late na yan? Pinagagawa nila ng itong kurikong Magnificent Seven na mag-file daw ng kaso sa Supreme Court. Sabi na nga ng Senado, approve sa kanila martial law. Sabi ng majority ng Kongreso, approve sa kanila. Pero itong pitong ito, ewan ko, pumunta ng Korte Supreme at naghaing kahapon para ipawalang bisa. What is your assessment, Prof? Karapatan. Oo. Wala tayong pero, sir, ang punto ko, dibista ko lang, aren't they wasting their time? Aren't they wasting the people's money? Pinapasahod natin sila. Bakit hindi nila sila mag-isip na gumawa ng mga batas na may ayos ang buhay? Marami po pong batas dyan. Diyos ko po namang pineapple na kailangang isabatas, Profesor. Wala yung batas yun. Mabitas sa kanila yung issue. Kaya ginawa nila yung pinagagawa nila. Kasi alam mo naman, hindi kayo direct sa Supreme Court yan. Inibala mo at obligado ang Supreme Court din dyan ay constitutional duty naman nila. Ako dyan, tingnan natin ano sasabihin ng Supreme Court kasi ang Supreme Court under the Constitution ay binigyan ng ganong trabaho ating Constitution yung basis. Right. So, ako, pinag ko dyan Pero they're wasting their time. They know naman, alam naman nila sir na it's not going anywhere. Hindi yung sila kakatigan ng Supreme Court, syempre. Well, wala ka talaga yung doubt yan kung magpupot. Pero tingnan naman natin. In short, sir, nagpapansin lang itong mga ito. Ayoko namang mag-pakinggan. Pero, ano nila yan? Hindi have that right. Right. Anyway, Prof. Ramon Casiple, maraming salamat po. Magandang umaga, sir. Si Professor Casiple po, political analyst. Anyway, mga kapatid, iyan po yung sinasabi ko. Diyan ang pinupunto natin. Kung wala na rin, sabi nga ng karamihan po ng mga Duterte followers, Duterte support group, kung wala naman kayo maitutulong sa bayan, why don't you just shut up? Itikom ang mga bibig, mag-isip na lang kayo kung magbabatas kayo. Ang trabaho ninyo, gumawa ng mga batas
read my lips. Your job is to create laws and pass laws. Trabaho ninyo, gumawa ng batas at ipasa ang mga batas para sa ikagaganda ng buhay ng lahat. Correct ka dyan. Ito ngayon nasusulat ha? Ayon sa ikatlong aklat ni Duterte, talata 9, versikulo 11 hanggang 14, Engineer Play. Pero mientras ako'y presidente, corruption will stop. Ha? Kayo ang pinapatamaan dyan, Curriculum 7. Iyan ay pinatutuhanan niya pa sa kanyang unang aklat, chapter 19, verses 32 to 37. Basa. Basta lahat kayo oligarchy, sa ulit ninyo pera, kayong may mga negosyo sa aeroplano lahat, magbayad kayo ng buwis. At dahil pag hindi kayo nagbayad sa buwis, ang mangyayari sa iyo ay wala kayong buhay sa, di ka nga, na walang hanggan, Dahil kayo, ang buhay ninyo ay maghihimas ng bakal na rehas sa ikalawang aklat na yan, chapter 11, verses 15 to 17. Basa. You have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. Pasensya na kayo, yung pastor namin bago ito, nagta-pastor in training, mali yung kuan, pasensya na ho. Hindi ho ito po under training pa lang, kumbaga sa pagiging pastor, bago pa lang po ito, bagito ito. Mali, oo. Anyway, bukas peperpekin na namin. Bibigyan ko, kulang pa, hindi pa ito kasi nakapasa Hindi pa na doktrinahan talaga ito, kailangan ko doktrinahan ito pasensya na. Alas 8:56, Tako, sobrang daming salamat sa mga nakatutok po sa atin, nanood po sa atin, nakisuporta sa atin. Maraming salamat po from the bottom of our heart. And thank you, Lord, Ika nga, dapat pasalamatan natin ang puong may kapal araw-araw sa mga biyaya po na tatanggap natin. May mga problema tayo, may hinaing, just talk to Him. Nakikinig naman ho yan. Ano po? Just wait for your turn. Ika nga, para po nakapila tayo mga hinihiling natin, but just keep on praying. Ano po? Nakapila. Pag alam mo ho ninyo na ang Diyos ay nakukulitan din. Kaya pag sa sobrang makulit ka na araw-araw, yun ang hinihingi mo at hinihingi. Pero para sa ikagaganda mo at kaayos ng iba, ibibigay niya sa iyo. Pero kung ikasasama mo, hindi niya po ibibigay yun. Bueno, ako po si Erwin Tulfo, Dr. Jean Marquez, Dare Clinic, dyan po sa Timog Avenue. Dickies USA, maraming salamat. Chancellor Shirts Lux, thank you very much. Ako po si Erwin Tulfo. See you tomorrow. Meron po tayong itanong mo sa dalubhasa bukas, Ako po si Erwin Tulfo, saying goodbye! At leaving you with isang magandang umaga, Pilipinas.